sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, December 4, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Andito ako to lend anything that I know. Representative Sandro Marcos, voluntaryong humarap sa ICI, aligasyon ni ex-Congressman Saldico ukol sa umano'y bilyong-bilyong pisong budget insertions ni Marcos. Sinagot, Representative Paulo Duterte, tumanggi naman sa imbitasyon ng ICI. Kumbaga, o lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Ano nangyari sa'yo? Di nakatiwang ka. Kawalan ng pangil ng ICI, himutok ng nagbitiw na Commissioner Rogelio Singson. Depositor na biktima ng voice phishing, 350,000 pesos natangay. Special report, white corn growers sa Cagayan Valley nangihinayang sa mga pananim na nawasak dahil sa mga bagyo. Sa balitang showbiz, kantang multo ng Cup of Joe #1 sa Spotify Philippines. At issue ng hiwalayan sa partnership ng ABS-CBN at TV5, sinagot ng dalawang kumpanya. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sumalang na sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si Presidential son, House Majority Leader Sandro Marcos. Ito'y para sagutin ang mga paratang sa kanya ni dating Ako Bicol Representative Zaldico at iba pang usapin. Habang si Davao City Representative Paulo Duterte naman, no show sa imbitasyon. Narito ang ating balitang A to Z ni Naomi Almohano. Humarap na sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ngayong Huwebes. Isang linggo yan matapos niyang ihayag na kusang loob siyang makikipagtulungan sa investigasyon ng komisyon. Andito ako to lend anything that I know that will aid the ICI in their investigation. As I said, wala po akong tinatago, so I am happy to assist them in any way. Pero ang kanyang pagdinig kasamang mga opisyal ng ICI, ginawang executive session din. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. Handa naman ang mambabatas na isapubliko ang video ng kanyang testimonya. Pero muli niyang itinanggi sa komisyon ang mga paratang ni dating Ako Bicol Representative Zaldico laban sa kanya. Matatandaang sa video serye ni Ko, inakusahan niya si Marcos ang pasimuno ng 9.6 billion peso worth ng insertion sa 2023 budget, 20.17 billion peso sa 2024 budget at 21.127 billion pesos sa 2025 budget. It's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Samantala, no-show naman si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa imbitasyon sa kanya ng ICI. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang walang jurisdiksyon ng komisyon at puro agenda lang. Dineklara niya ring walang kapangyarihan ng komisyon sa mga miyembro ng Kongreso at inakusahan ito ng umano'y political harassment. Kulang rin aniya ito ang komisyon ng due process, pagiging patas at respeto.
Sinabi pa ni Pulong na hindi katanggap-tanggap ang paggamit umano sa kanya at kapatid na si Vice President Sara Duterte para ilihis sa katotohanan at totoong issue ang publiko. Malinaw ani ang political propaganda ito para pahinain umano ang pamilyang Duterte ilang taon bago ang 2028 national and local elections. Wala pa namang tugon ang ICI dito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa kaugnay na balita, tila binaga o kinabahan. Ito ang sinabi ng Makabayan Bloc ng Banatan ng mga miyembro nito, si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Matapos ngang tumanggi sa imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure para sa investigasyon ng flood control scandal. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, malakas ang loob ni Pulong na magmalaki na walang anomalya sa kanyang distrito. Pero ngayong inimbitahan na sa totoo at aktwal na investigasyon ay nagtatago na umano siya sa pribilehiyo bilang kongresista. Git naman ni ML Party List Representative Leila de Lima, umiiwas sa pananagutan sina Pulong Duterte. Consistent din sila sa kanilang cowardice. And then what was the cited reason? Is there a cited reason there? Ano bang tinatago nila? Mga ka-A to Z, babala po ngayong holiday season. May mga scammer na po nasangkot sa voice phishing. O yun po yung mga tumatawag sa inyong telepono at nagpapanggap na empleyado ng mga bangko. Nabiktima po ang isang depositor at natangay ang 350,000 pesos mula sa kanyang bank account. Idinulog na ng biktima ang kaso sa PNP Anti-Cybercrime Group para dumulog sa korte at mabigyan ng cyber warrant. Ang Balitang A to Z exclusive ni Kim Salinas. Total is 350,000, 200,000 sa China Bank, and then sa RCBC naman na side is 150,000. Sa isang iglap, naglaho ang 350,000 pesos ng depositor na nagpatago sa pangalang Maui. Nakatanggap siya ng tawag noong December 2 mula sa nagpakilalang bank agent hinggil sa redemption ng credit card reward points. Aniya, hindi siya nagduda dahil alam ng caller ang kanyang personal bank details kaya nakampante siya. Yun pala, scammer ito at kinaumagahan, wala nang laman ang kanyang account. Yung sa China Bank, transfer siya sa dalawang RCBC account. So bale, 450,000 na transactions sa dalawang BPI account siya. So tag 100,000. Yung sa RCBC naman, go time naman siya transfer. Tinawagan siya ng bangko matapos mapansin ang sunod-sunod na fund transfer. Na-block ang account pero huli na 350,000 ang nawala. Sinamahan ng Balitang A to Z ang biktima sa Camp Crame upang maghain ng reklamo. Idinulog ang kaso sa Anti-Cybercrime Group. Case of phishing, we will ask the bank for the preservation and of course we will apply for the cyber warrant. We will also repair the case to our field unit in Region 4. Ayon sa PNP, biktima si Maui ng voice phishing, isang uri ng cybercrime gamit ang voice call. Ang pakay ng scammer ay makuha ang sensitibong impormasyon katulad ng password at credit card number. Hindi ako nagtaka for some reason. Parang pakiramdam ko na-hypnotize ako nung buong call na yun. Na hindi talaga ako nagtaka. And then parang kailangan mabilis akong mag-act during that call. Maging vigilant na lang siguro yung ibang mga users and wag magtiwala agad. Even though kahit sabihin nila na alam nila lahat ng information mo. Kasi katulad nga ng sinabi nila, if binibenta yung information sa black market. Aminado ang biktima, malabo nang maisaoli ang perang natangay mula sa kanyang account. Makikipag-ugnayan sa korte ang PNP para mabigyan ng cyber warrant para sa mga bangkong pinagpasahan ng pera ng biktima. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa media at mga mamamahayag na tumulong sa pagsugpo sa patuloy na paglaganap ng fake news dahil umano sa tinatawag na crazy conspiracy theories na sumasakop ng sobrang espasyo na at nakakasama sa lipunan.
Sa talumpati sa Malacanang, inihayag ng Pangulo ang pagkadismaya sa mga peking impormasyon na binibigyan umano ng ilang Pilipino ng parehong bigat at kredibilidad kumpara sa lehitimo at tunay na media. Umaapela rin siya sa media na tumulong maipaunawa sa publiko ang pangangailangang maging mas maingat sa nilalaman ng kanilang pinaniniwalaan, naririnig, binabasa o pinapanood. Giit pa ni PBBM, malaking hamon ng pagkontra sa disinformation at mananatiling mahirap harapin sa mga susunod na panahon. Naglabas si Marcos ng panawagan habang humaharap ang administrasyon sa mga kontrobersiyang kabilang ang umano'y isyu ng paggamit ng iligal na droga, budget insertions at umano'y kickback sa mga government projects. It is important that people know the truth. The people know what is happening truly. That the people are not led into these crazy mind games that people have been playing without any connection anymore to reality. Patuloy na bumabagsak ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa latest na WR Numero survey, 21% lang ng mga Pilipino ang masaya sa kanyang performance o halos 2 sa kada 10 katao. 47% naman ang hindi masaya sa kanyang ginagawa o 4 sa bawat 10 tao. Samantala 32% ang hindi makapagbigay ng desisyon. Ito na ang pinakamababang marka mula nang umupo siya sa pwesto. Ayon pa sa survey firm, mas marami ang hindi nasisihan sa kanyang pamumuno. The dissatisfaction rating also increased. It's also at its highest since he took office. It's now at 47%. This is up by 15 percentage points from August. Noong August, he was at 32 yung dissatisfaction. So you clearly see here that for more Filipinos, in fact, close to the majority, not 47%, they are unhappy with the president's performance, and only a few are now happy, or satisfied. Suportado ng Philippine National Police ang anumang posibleng reward na iaalok ng pamahalaan para mapabilis ang pagka-aresto kay dating Ako Bicol Representative Zaldico na siyang wanted sa kasong korupsyon at malversation. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa DILG at Office of the President habang pinaghahandaan ang mga maaaring hakbang sa manhunt sa dating kongresistang pinaniniwalaang ngayon ay nasa Portugal. Tinukoy din ni Nartates na may nakahandang mekanismo ang PNP para sa mga high-value targets kung magpatuloy ang bounty system. Anya, mas dumadami ang potensyal na informant kapag may reward, lalo na sa mga lugar na limitado ang presensya ng pulis. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang intel build-up at mahigpit na operasyon habang bukas rin ang Malacanang na maglabas ng pabuya. Mga ka-A to Z, bumagal ang Tropical Depression Wilma habang kumikilos sa Philippine Sea patungo sa silangan ng Northern Samar. Ayon sa Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo. May layong 575 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay ang lakas na 45 kilometers kada oras at pagbugso nga abot sa 55 kph. Kumikilos ito kanluran, patimog kanluran sa bilis na 10 kilometro lamang kada oras. Nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, gayon din sa Leyte, Southern Leyte, Biliran, Northern Cebu at mga isla nito, kabilang ang Eastern at Central Bohol, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Northern Surigao del Sur, Norte ng Agusan del Norte at Southern portion ng Masbate. Kasabay nito magdudulot din ng malalakas na hangin ang amihan sa Luzon at Visayas sa mga susunod na araw. Base sa tracking, maaaring mag-landfall si Wilma sa Eastern Visayas o Dinagat Islands Biyernes ng gabi, December 5. Tatawalin nito ang Visayas hanggang sa Linggo bago lumabas ng Sulusi at pumasok sa Palawan Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Nananatili itong isang tropical depression pero posibleng lumakas paglabas sa West Philippine Sea. Ingat pa rin po mga ka-A to Z. Hindi
Hindi na nga nananaginip at minumulto ang Baguio-rooted band na Cup of Joe matapos itong manguna sa top 5 local artists ng isang music streaming app. Nangibabaw rin ang kanilang hit song na Multo na naging paborito ng publiko ngayong taon. Sa top artist list, sinundan sila ng December Avenue, Arthur Neri, Dionella at TJ Monterde. Isang sentimental synth-pop track ang Multo na patungkol po sa mga alaalang nagmumulto mula sa nakaraang relasyon. Susunod, white corn growers sa Cagayan Valley nanghihinayang sa mga pananim na nawasak dahil sa mga bagyo. At ICI Commissioner Singson iginiit na walang impluwensya ng politika ang kanyang resignation. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ang 10 individual sa 7 magkakahiwalay na operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Metro Manila at Caratig Probinsya laban sa online bentahan ng iligal na paputok. Ayon sa PNP-ACG, nabisto ang mga suspects sa cyber patrolling habang hayagang nagbebenta ng delikadong firecrackers sa social media. Huli ang 2 lalaki sa unang entrapment sa Tondo, Maynila matapos mahuli ang King Kong at kabase o kabis na paputok sa halagang 7,800 pesos. Timbog rin ng isang 21 anyos na lalaki sa Nueva Ecija naman habang nahuli rin ng iba pa sa Caloocan, Cavite at iba pang lugar. Aabot sa halagang 75,000 pesos ang kabuang halaga ng nakumpiskang mga paputok. Sasampahan ng kaso ang mga nahuli dahil sa paglabag sa Section 3 ng RA 7183 o bentahan ng mga firecracker kaugnay sa Cybercrime Prevention Act ng 2012. Nababagabag ang mga magsasaka ng mais sa Cagayan Valley sa pagkasira ng kanilang pananim dahil sa mga malawakang pagbaha bunsod ng nakaraang mga bagyo. Anila, maging sila ay biktima ng umano'y korupsyon sa gobyerno. Mula Tuguegarao City, may Balitang A to Z Special Report si Ace Cruz. Alam niyo yung kahirapan namin doon. Talang malunod kami doon dahil malalim kasi ang namin doon, tubig. Hindi na napigilan ni Nanay Crescencia na mapaiyak sa panghinayang sa pinsalang dulot na nagdaang mga bagyo at pagbaha sa mga taniman ng mais sa Alcala, Cagayan Valley. Hindi niya maiwasang maisisi ang pagkasira ng pananim saan niya ay malawakang korupsyon sa gobyerno. Panawagan niya, ngayon umaga gusto kong ibuksan ng puso nyo na kami ay tulungan dahil kami ay malunod talaga kami doon. Ganito rin ang saloobin ng kapwa niya white corn grower na si Esperanza. Lagi kaming nababaha. Mahirap ang buhay namin sa Alcala, Cagayan. Sana po tutulungan niyo po kami lagi para kami po ay gumanda naman ang buhay namin. Kanya-kanyang pasakit ang nararanasan ng mga nagtatanim ng puting mais dito sa Cagayan Valley. Nakapaligid sa akin itong taniman ng yellow corn. Ang distinction between yellow at white corn, mas matataas ang pananim na ganitong mga yellow corn. At makikita nyo sa ibabang bahagi ng tanim na ito, nandito na yung mga hibla-hibla na color violet. Dito mismo yung fruit o yung mismong mais pag-aanihin na. Ito yung nasa 65 days pa lamang, so meron pa tayong mga approximately 40 days bago anihin itong klase ng dilaw na mais. At ayon sa datos ng Alcala, Cagayan, umaabot sa 90% ang nagtatanim ng mga dilaw na mais, mas kakaunti. Ito nagtatanim ng mga puting mais na umaabot lamang ng 10%. Bawat magsasaka kailangang pagandaan ang mga pagsalanta ng mga bagyo. Ayon sa agriculturist, ang mga tatanim ngayong Disyembre o dry season, inasahang magiging magandang aanihin pagsapit ng Marso. Hindi tulad kapag tag-ulan. Expected na ma-harvest yan sa end ng March. So kapag nabit mo yan, ibig sabihin
Very clear po ito. Itong puting ito, ibig sabihin walang ulan dyan. Malaking bagay sa rehiyon ang drying facility gaya nito nakabubukas lang sa Ilagan Isabela na nakatutulong sa pagpapatuyo ng mga aanihing mais tuwing panahon ng tag-ulan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz, Tugigaraw City. Inihayag ni resigned Independent Commission for Infrastructure Commissioner Rogelio Babe Singson na tila walang buong kapangyarihan ng ICI at kulang sa otoridad ang komisyon para mapanagot ang dapat managot. Sa gitna yan ng nagpapatuloy na investigasyon at wala pang naipakukulong na sangkot sa korupsyon sa flood control projects. Kasabay din yan ng dahilang pangkalusugan na naging daan anya sa kanyang pagbibitiw sa komisyon. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohan. I want to get back my privacy. Galing pa sa kanyang medical workout, suot ang mask. Humarap sa media si Independent Commission for Infrastructure Commissioner Rogelio Babe Singson para bigyang linaw ang kanyang pagbibitiw kamakailan sa komisyon. Giit ni Singson, hindi politika ang dahilan ng kanyang resignation, kundi kagustuhan niyang muling mamuhay ng pribado. It's not that I don't want to serve. It is just that my body and also the stress on my family, we are not used to this heavy stress, including heavy security for the family's safety. I have to also answer to the needs of my family, family concerns, and my own personal life. Aniya, patong-patong nakaramdaman ng kanyang iniinda dahil sa bigat ng trabaho. Bilang engineer aniya kasi, kailangan niyang aralin ang bawat dokumento araw-araw at gabi-gabi. Because of the stress, my 77-year-old body cannot take it anymore. I've been in and out of the hospital. This is the first time in my life that I've been asked to take maintenance medication for heart, high BP, for high cholesterol, high creatinine, name it. Sabi ni Singson, nagawa na niya ang dapat niyang iambag sa komisyon. 3 buwan lang ayon kay Singson ang ipinangako niyang serbisyo sa ICI pero handaan niya siyang tumulong kung kakailanganin pa sa hinaharap. Gayunman naniniwala siya na ang dapat pumalit sa kanya may sapat na kaalaman sa batas at kung paano ito ipinatutupad ng tama. Pero matinding giit niya, hindi totoong patay na ang ICI. Taliwas sa pahayag ni Senior Deputy Minority Leader Representative Egay Erice. Lumabas yung ICI 94, PO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga, lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Ano nangyari sa'yo? Di nakatiwangwang ka. You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta. Wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. ICI, as it is today, does not have enough powers to be able to execute as quickly as we can what we need to do. I am appealing to members of Congress, both the House and the Senate, ipasa nyo na yung IPC, or Independent People's Commission at the Senate level, and the ICAIC. Sa kanyang pagbibitiw, mas pagtutuunan niya aniya ang mga personal na tungkulin. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Nakapasa ang 4 na mga bidder para sa muling auction ng 4 na luxury cars ngayong Biyernes, December 5 ng kontrobersyal na mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa Bureau of Customs, agad-agad nagparehistro ang 4 na bidder, nagbayad ng registration fee at nagsumite ng kanilang income tax returns. Pero ayon kay Customs Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, bagamat hindi pa niya nakikita ang pinal na report, may 2 pang interesadong bidders na kanilang bine-verify.
Verify. Target ng DOC na makalikom ng mahigit 50 million pesos sa ikalawang segwada ng auction matapos ibaba ang minimum floor price ng mga sasakyan. Samantala, nananatiling pending naman sa Courts Law Division at naghihintay ng resolusyon ang 6 na iba pang luxury cars ng mga Diskaya. Baka po in the coming week or two, mailabas na po yung desisyon dito. But there are still remedies available to the Diskaya family, Pwede pa pong i-apela yung desisyon. And again, depending on the valuation of the car. Maglulunsad ang Transport Group ng Manibela mula Martes hanggang Huwebes sa susunod na linggo ng 1 kilos protesta. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, tututol sila sa umano'y pang-aabuso ng transport authorities. Kasama na ang matinding delay sa paglalabas ng jeepney registration kahit kumpleto na ang bayarin at rekisitos. Sinabi rin ng grupo na lumalala ang payola at umano'y panggigipit sa mga driver. Samantala, itinanggi naman ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Dacanilao ang mga paratang at iginiit na mabilis ang registration process at karapat-dapat ang mga huli sa mga driver, lalo na kapag may nilabag na batas. Disyembre na at matatapos na ang taon. Pinagastos lamang kami, pinabalik-balik lamang kami, ang kumita lamang dito ang mga inspection center at mga insurance company, pero kaming mga tsuper nagmumulta pa rin, hinuhuli pa rin. Pinayagan ng Korte Suprema ang manifestation ni Solicitor General Darlene Berberabe na muling katawanin ng OSG ang gobyerno sa mga petisyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa Korte Suprema, inaprubahan na ng on-bank sa December 3 session ang pagpasok ng OSG bilang counsel ng mga respondent. Ito ay matapos ngang mag-recuse si dating Solicitor General Menardo Guevara. Good news naman po, palalayain na ang 9 na Filipino seafarers na hawak ng Houthis at ililipat sa Muscat, Oman matapos nilang manatili sa Sana'a, Yemen. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, resulta ito ng pagtutulungan ng pamahalaan ng Oman at DFA para maibalik ang mga tripulanteng kinuha at binihag ng Houthis. Crew ang mga nabihag na seafarers ng MV Eternity Sea na inatake ng mga rebelde nitong Hulyo. Minsan nang ipinaabot ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang kalagayan ng mga Pinoy sa mga pakikipagpulong sa Omani Foreign Minister nitong mga nakaraang buwan. Naghahanda naman na ang Embahada ng Pilipinas sa Muscat at Migrant Workers Office para sa agarang pagpapauwi sa 9 na tripulante. Matatandaang nauna nang nakauwi ng bansa ang 8 pang Filipino seafarers. More good news at sure na merry ang Pasko. Sinimulan na nga po ngayong Huwebes, December 4, ang release ng halos 4 na bilyong pisong Christmas cash gifts para sa mahigit 400 pensioners ng Government Service Insurance System o GSIS. Ayon sa ahensya, tatanggap ang eligible pensioners ng isang buwang halaga ng pensyon o halagang 10,000 pesos, depende po sa kung alin ang mas mababa. Direkta itong ikakredito sa kanilang GSIS ATM accounts. Sa taong ito, isasama na rin ang prorated pensioners at mga retiree sa ilalim ng portability law, kabilang ang mga nagsilbi ng halos 15 taon kahit may kulang sa paid premiums at mga pinagsamang GSIS SSS contributors. Lalabas din ng mas maaga ang December monthly pension naman ngayong Biyernes, December 5, imbes na December 8. Sa aming pagbabalik, TV5 Network kakalas na sa content agreement sa ABS-CBN dahil sa issue ng delayed na bayad. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Hindi
Muli na tatapusin ng TV5 Network ang 5 taong sanang content agreement nito sa ABS-CBN dahil sa issue ng hindi umano pagbabayad ng naturang broadcasting company. Sa pahayag, sinabi ng TV5 na makailang beses silang umapilang i-remit sa kanila ang napagkasundoang hatian sa kita sa mga ABS-CBN shows na ipinalalabas sa TV5 station. Pero hindi umano ito nababayaran sa TV5 kahit nakokolekta na ng ABS-CBN ang kita sa advertisers. Sa hiwalay na pahayag, inamin naman ng ABS-CBN na mayroon silang obligasyon sa TV5 at bagamat mabigat pa rin ang kinakaharap nilang hamon pagdating sa pinansyal na aspeto, nangako ang kumpanya na pagsusumikapang tumupad sa kanilang obligasyon, hindi lang sa TV5 kundi sa iba pang partners at sa kanilang manunood. Tila hindi naman tinanggap ng 5 ang paliwanag at sa tugon na pahayag, sinabing marami rin silang bayarin at hamon pero mahalaga na tumupad sa mga obligasyon. Magugunit ang 2020 nang makansela ang prangkisa ng ABS-CBN dahilan para makipag-tie up ito sa iba't ibang estasyon tulad ng Zoe Broadcasting, GMA7 at TV5. Yan ay para may mapaglagyan ng kanilang mga programa, kabilang na ang teleseryeng Ang Batang Quiapo at iba pa. Paano ba mapapansin ni crush ngayong holiday season? Baka itong isang tip na ito pwede po sa inyo. Narito panoorin ang nakaka-GV na video. Yan ang kumukutitap na mata. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa Amerikanong aktor at writer na si Sean Patrick Flannery. Ang sabi niya, gumawa ka ngayon ng isang bagay na pasasalamatan ka ng sarili mo sa hinaharap. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ito po, natanggap na ba ang 13th month o kaya bonus? Magplano na po para sa pangregalo dahil mayroon na lang, tingin sa kalendaryo, 21 days bago ang masayang pagdiriwang. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.